nag-iiyakan sa comment section. Ang dami kong nababasa. Anong karapatan nyo para sabihan si Marlon Tapales na wala siyang karapatan na i-call out o hamunin o makalaban agad si Naoya Inoue? Alam nyo ba sinasabi nyo? He has every right to fight Naoya Inoue. Bakit? Siya na yung counterpart nung kakalabanin ni Naoya Inoue ngayon, si Stephen Fulton na unified world champion. And Naoya Inoue's goal is to be undisputed sa super bantamweight din. And the only way to do it is to fight Marlon Tapales. Anong iniiyak nyo? Dapat si ganito muna. Isisingit nyo na naman yung kangkong. Ano ang karapatan ni kangkong para kahit isipin man lang siya ni Inoue, men? At sasabihin nyo, Tapales, wag ka muna. Diba? Sasabihin nyo, wag muna si Inoue. Masyado ka namang grabe ka. Magdumepensa ka muna. Sino kayo? Diba? Ni isang araw man lang ba naghihirap kayo para sa training ni Marlon Tapales? Nag-effort kayo sa kanyang ginawang paghahanda against Akhmadaliev. 'Di ba? And ito pa, lahat ng Kangkong Nation, 'di ba sinasabi na o mga bitter dahil dapat daw si Akhmadaliev ang nanalo. Mga kaibigan, I rewatched the fight, mga kaibigan, yung walang sound. At ito po, mga kaibigan, gagawa po ako ng content bukas. Clearly, Marlon Tapales won that fight. Naintindihan nyo? Early rounds, napakamalinis, effective, malalakas na suntok ang pinakawalan niya. And then, until round number 9, And then, championship round, nag-start na mag-take over si Akhmadaliev. But, karamihan, kahit nung early round, yung mga malalakas na kaliwa ni Akhmadaliev, sa mga konti lang dyan na nakakaintindi ng boxing, alam nyo to. Napansin nyo ba kung gaano kagaling binablock ni Marlon Tapales yung kaliwa ni Akhmadaliev? Balikan nyo. Again, magko-content ako bukas ng umaga, panoorin nyo. Ididetalye natin kung gaano kaayos, kaepektibo, blinak ni Marlon Tapales yung mga malalakas na kaliwa ng mga overhand nitong si Akhmadaliev. Diba? Kesyo, ay hindi, luto, dapat si Akhmadaliev panalo. Diba? Akala ko ba ang nyo, basta Filipino support, huwag nyo namang ipahalata na medyo, diba, bitter kayo kay Marlon Tapales at isisingit nyo pa kung sino-sino man dyan. Diba? Again, Marlon Tapales, si Marlon po ay may karapatan kahit hindi siya maghamon. Kami lang ang nagtanong kanina kay Champ Marlon Tapales kung sino gusto niya, kung sino prefer niya. Pero kahit po hindi siya maghamon, mismong yung promoter ni Inoue na si Mr. Honda ng Taken from Promotions, he wants that fight. Naoya Inoue versus Marlon Tapales. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Sir Sean Gibbons, the president of MP Promotions, Knuckleheads, ay nandito po ngayong linggo. Hindi ko sasabihin kung anong araw. Nandito ngayong linggo. At maraming siyang ayusin, including the fight of Senator Manny Pacquiao. Plus, yung detalye dyan sa Tapales versus Inoue. Kaya kayo, Kangkong Nation, itigil nyo na yan, ang yayabang nyo din. Ako nga, humble na lang ako eh. Di ba? Humble na lang eh. Bakit? Yung mga blessings kusang dumarating eh. Low-key lang, men. Di ba? Kasi masyado nyong inaawit. Di ba? Masama yung ginagawa nyo. Masyado nyong isinisingit pa yung wala na sa usapan. Masasaktan kayo. Wag na ganun. Sinisingit nyo pa eh, Dre. Wag nyo nang isingit. Di ba? Wag nyo nang isingit kasi masasaktan lang kayo. Ayan, so yun lang, no. Again, Marlon Tapales, congratulations. Nagpapahinga lang siya ng konti, sabi niya, and mag-i-ensayo na agad. At June daw ay manunood sila ng personal sa laban ni Stephen Fulton at ni Naoya Inoue sa Japan. 'Di ba? Si Marlon na din alam niya na kung paano mag-hype. Dati tahimik lang din si Marlon Tapales. Ngayon, alam niya na kung paano mag-market ng tama lang. Hindi naman sobra-sobra. May kilala kasi ako sobra-sobra kung mag-hype pati yung mga handler hinipe na Asan siya ngayon? Ayun, so, men, congratulations, mabanggit ko lang. Powerhouse na ang Sandman sa local scene. Kudos Sir JC Manangkil, Sir John Ray Manangkil, Sir Mike Palayo, at household name na ang Sandman Promotions, having multiple world champions at the same time. Yung isa unified pa. Ito pong sa katauhan ni Dave Apolinario, although IBO yung hawak niya, but still world title. Ito pong si Jerusalem, mga kaibigan. And ngayon Marlon Tapales, men, parang
I think ngayon lang ito na ang isang local promotions, shoutout Sir JC ang isang local promotion ay merong 3 world champion. Parang ngayon lang talaga, no? So again, kudos Sir JC Manangkil. Kasi minsan, may isang champion na dito sa stable na to, yung isang champion na dun sa stable na yon. Pero never pa na sa'yo lahat, tapos may unified ka pa. OMG, man. I mean, Sandman is taking over. At ito, mga kaibigan, hindi lamang dyan nagtatapos. Dahil, ito po, Raymart Gabalio, lalaban for the interim. At may chance din na lumaban for agad-agad for the WBC Bantamweight World Title. Man, andyan pa. Ayan yung may plan niya. Na tuloy-tuloy pa rin na nag-i-ensayo sa US. Kaya, ito mga kaibigan yung nagpapatunay na sa boxing mga idol, it's not enough na meron kang husay, meron kang lakas, may galing ka. Kailangan yung mga handlers mo din, just like, sa local, nandiyan yung Sandman, nandiyan ang Viva Promotions ni Sir Brendan Gibbons, ang MP Promotions ni Sir Sean Gibbons, para merong, di ba, maggigiya sa'yo patungong tagumpay. Malakas ka nga, wala ka namang connection. Malakas ka nga, mali naman yung way mo ng pagko-call out. You thought na ang way ng pagkukuha ng kalaban is through YouTube. Mali, real talk yan. Masaktan kayo pero real talk yan. Ang tamang pamamaraan, if you want to fight that guy, have your handler, have your agent talk to that guy's agent. Not, trash talk him on Facebook or YouTube, mga kaibigan. Mali kasi. And then, napapaligiran ka ng mga maling tao na mali na nga yung ginagawa mo, sige pa yung buyo, di ba? Tapos kapag lumaban ka, ang ituturo sa iyo, oh yeah, finish him. Kaya tuloy na no contest, 'di ba? Samantalang si Marlon Tapales, ang dami mga kaibigan dun sa upload ng Matchroom, ang daming mga international fans na nakaka-appreciate. Sabi, I like the composure of Tapales from start to finish. He never rushed. Itong si Ahmad Aliyev, talagang nanatili siyang pasensyoso, hindi siya naging overly excited. And actually, hindi lang siya gumamit ng jabs. Ngayon ko lang nakita, triple jab yata yun. Bag. Limang jab, sunod-sunod. And then, nagamit niya yung shoulder block ng tama. Grabe. Kanina, na-appreciate ko talaga dahil pinanood ko ulit yung mga malalakas na kaliwa ni MJ, ni Ahmad Aliyev, nanyuneutralize ni Marlon Tapales ng step back niya, shoulder roll, sabay block. Itong si Akma naman, I think hindi siya sanay kumalaban ng kaliwete. Dahil tinatamaan siya lagi. Mga uppercut ni Marlon Tapales, lead uppercut, tinatamaan siya, Hindi lamang mga idol, Silver Voice TV. Abangan nyo po yung upload ko bukas. Peace.